Hanggang kailan mo ba ito balak gawin, Red? Lahat na lang ng maids na gustong mag-alaga sa'yo. Tinataboy mo. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Galit na sigaw nga ni Raquel, ang ina ni Red Buenavista. Hindi naman kasi nila alam ang ginagawa nila at hindi ko sila kailangan. Kaya kong sarili ko. Bulag lang ako pero hindi naman ako inutil. Iritadong sagot nga ni Red. Hindi pinanganak na bulag si Red. Nabulag siya dahil nga sa isang aksidenteng nangyari sa kanya. Maulan noon, kaya madulas nga ang kalsada. Mabilis rin ang pagpapatakbo niya, kaya hindi na nga niya namalayan ang malaking truck na bumangga sa kanya. Makakakita pa naman daw ulit siya kung may mahanap nga lang na eye donor. Ginamit na nga ng mga magulang ni Red ang lahat ng koneksyon para lang makahanap nga ng eye donor pero wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. Hindi naman ibig sabihin nun, inutil ka na. Gusto lang namin na may umalalay tsaka magbantay sa'yo habang wala kami sa tabi mo, Red. Paliwanag naman ang ina nitong si Raquel. Magbantay? Alalayan? Ano ako, bata? Kaya kong sarili ko. Gigit pa rin ni Red. Masakit para kay Red ang nangyari pero wala naman siyang choice. Hindi naman niya maibabalik ang dati. Hindi lang batang nangangailangan ng alali, Red. Ako ang mami mo at gagawin ko ang lahat para mapanatili kang ligtas. Hahanap ulit ako ng caregiver mo at sana this time hindi mo na siya itataboy paalis. Mariing sabi pa nga ni Raquel, saka naglakad na nga palabas ng kwarto ni Red. Sumimangot nga si Red at masama ang loob sa kanyang ina. Hoy girl, nabasa mo na ba yung viral post ngayon sa social media? Usisa nga ni Clea. Tumigil nga si Vien sa paglalaba at binalingan nga ang kaibigan at housemate niyang si Clea. Viral post? Scandal ba yan? Mahalay ganun? Ayokong makita. Ani nga ni Vien. Isang batok naman ang tinamon niya galing kay Clea. Kaloka ka? Hindi scandal no? Natatawang sagot nga ni Clea. Sabay harap nga ng cellphone niya kay Vien. Matagal na napatitig nga si Vien sa screen. Nakalagay kasi sa post na may isang mayamang pamilya ang nangangailangan ng caregiver para sa anak nila at nakalagay rin sa post ang malaking pasahod nito. Matagal na napaisip nga si Vien. Gusto ko sana to, kaso busy ako ngayon sa trabaho eh. Di ba, kakatanggal mo lang sa work mo? Try mo kaya mag-apply. Malay mo baka matanggap ka pa. Sayang rin yung sweldo, tiba-tiba kaya yun. Pangiengganyo pa nga ni Clea kay Vien. Paano ba mag-apply dyan? Tanong nga ni Vien. May nakapost na number dito eh. Send ko na lang sa'yo mamaya tapos tawagan mo. Subukan mo lang. Ani pa nga ni Clea. Ano bang halagaan ko, matanda? Usisa pa nga ni Vien. Napanguso nga si Clea sa kamuling binasa ang post. Hindi nakalagay eh. Pero saka mo na siguro malalaman kapag natawagan mo na yung number. Hindi na nga umimik pa si Vien at nagpatuloy na nga lamang sa paglalaba. Nakatira si Vien at Clea sa isang apartment at bayaran na nga nila ng upa sa susunod na linggo kaya kailangan na nga niyang makahanap kaagad ng trabaho. Ilang buwan na rin kasi silang hindi nakakabayad ng renta kaya kung hindi pa nga sila makakabayad ngayong buwan, posibleng mapalayas na nga sila sa apartment na tinitirahan nga nilang dalawa ni Clea. Gabi na at nasa loob na nga si Vien ng kwarto niya at naghahanda na nga para sa pagtulog. Kanina pa nga siya nakahilata. Sa kama niya tiniisip ang sinabi nga ni Clea kaninang umaga. Bumangon nga siya sa kama at kinuha nga ang cellphone niya para subukang tawagan ng number na ibinigay nga ni Clea. Hello? Good evening. Panimula nga ni Vien nang sagutin ang tawag niya. Hello? Isa ka ba sa mga mag-a-apply ng trabaho as caregiver ng Buenavista? Tanong nga ng babae mula sa kabilang linya. Napakagatlabi na nga lamang si Vien. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy pa ba niya ang pag-a-apply sa trabahong to. Tumikim si Vien at huminga ng malalim para mabawasan nga ang nervyos niya. Opo, gusto ko sanang itanong kung pwede po ba ako mag-apply? Tanong nga ni Vien. Sure, hindi pa nakakahanap ng tamang caregiver ang mga Buenavista. Pumunta ka na lang sa address na isasend ko at dalhin mo ang resume mo pati na rin ang iilang documents mo para mapa-background check ka namin. Sagot nga ng babaeng kausap niya. Pwede ko po bang matanong kung ano po o kaya sino po nga alagaan ko?
Matandang babae po ba? O matandang lalaki? Tanong na nga ni Vian. Para dyan sa tanong mo, hindi ko masasagot yan sa ngayon. Pumunta ka na lang bukas kung interesado ka talaga sa trabahong to. See you. Huling sabi nga ng babae, bago tuluyang pinatay nga ang tawag. Napabuntong hininga na nga lamang si Vian at napagpasyahang matulog na. Bihis na bihis ka ata. May lakad ka ba? Panguusisa nga ni Clea nang dumaan nga si Vian sa harapan niya. Tumigil sa paglalakad si Vian at binalingan nga si Clea. Mag-a-apply ng trabaho. Hindi naman kasi pwedeng wala akong gawin. Kailangan na nating magbayad ng renta, no? Ani pa nga ni Vian. Speaking of the rent, ako na munang magbabayad. Bawi ka na lang. Pagpipresenta nga ni Clea. Kaagad siyang inilingan ni Vian. Basta gagawa ko ng paraan. Hahatian kita ng renta. Promise, babawi ako. Seryosong sabi nga ni Vian. Okay, pero saan ka nga pala mag-a-apply? Sinubukan mo na bang tawagan yung number na ibinigay ko sa'yo? Yung tungkol sa caregiver. Tinawagan ko kabe. Pinapapunta ako. Sige, good luck ha. Narating nga ni Vian ang address na ibinigay nga sa kanya. Isa itong napakalaking mansyon na nakakaluwalang tignan. Para itong castle na tahanan nga ng mga taong may royal blood. Napakaganda at halatang mamahalin ng lahat ng ginamit na materyales para lang mabuo ang mansyon. Excuse me po, Manong Guard. Magalang na sinabi nga ni Vian sa gwardyang nakabantay sa malaking gate. Sinilip muna nito si Vian bago napagpasyahang buksan ang gate. Anong kailangan mo? Seryosong tanong nga ng security guard. Mag-a-apply po sana ako bilang caregiver. Ito po kasi ang address na binigay sa akin eh. Sagot nga ni Vian, sabay abot ng papel sa gwardya. Kunot noong binasa nga ng gwardyang nakasulat sa papel. Dito nga ang tinutukoy nyo. Naku iha, bago ka pumasok sa loob ng mansyon, pag-isipan mo muna to ng mabuti ha. Hindi madali ang trabahong papasukin mo kagaya ng inaakala mo. Wala pang nagtatagal na caregiver dito. Payo pa nga ng gwardya. Kumunot ang noo ni Vian at napabuntong hininga. Mas lalo siyang nagdalawang isip dahil sa sinabi nga ng security guard. Ano miss, tutuloy ka pa ba? Tanong nga ng security guard. Kamot ulong tumango na nga lamang si Vian. Wala namang mawawala kung susubukan niya. Pwede naman ako mag-back out anytime kung hindi ko trip yung trabaho. Sabi na nga lamang ni Vian sa sarili. Iginiya nga siya ng isang kasabay sa conference room ng mansyon. Nang makapasok nga ay bumungad nga kay Vian ang mag-asawang Benavista at ang anak ng mga to na si Red na prenteng nakaupo katabi ng mami nila. Ikaw ba si Vian? Tanong nga ni Mrs. Benavista, ang mami ni Red. Opo, ako nga po. Magandang araw po sa inyo, nagpunta po ako dito para po sana mag-apply ng trabaho. Sagot nga ni Vian. Hindi madali ang trabahong to, Vian. Kailangan mong alagaan ang anak ko. Kakailanganin mo ng mahabang pasensya sa pag-aalaga sa kanya. Panimulang sabi pa nga ni Mrs. Benavista. Lumingon nga si Vian sa paligid hanggang sa dumapo nga ang kanyang mata kay Red. Mapalunok siya sa kagwapuhan nga ng binata. Mestizo ito at singkita talaga namang napakaputi nga ng balat. Sa unang tingin pa lang talagang malalaman mong nanggaling ito sa napakayamang pamilya. Anak niyo po? Sino? Siya po ba? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Vian habang hindi maalis ang tingin kay Red. Yes, he's Red Benavista, my only son. Pagpapakilala nga ng ginang sa kanyang anak. Bakit po siya nakasuot ng sunglasses? Wala naman pong araw. Inosenteng tanong pa nga ni Vian. Natahimik nga si Mrs. Benavista. I'm blind. Hindi mo ba nakikita? Iritadong sabat na nga ni Red. Nanlaki ang mga mata ni Vian at mabilis na humingi ng tawad. Naku, sorry po. Hindi naman po kasi ako ina-inform. Sorry po talaga. Huwag niyo po muna akong paalisin. Kabadong sabi pa nga ni Vian. As you can see, hindi nakakakita ang anak ko kaya kailangan niya ng someone na gagabay sa kanya at aalalay. Are you up for this job? Sabi pa nga ni Mrs. Benavista. Hindi nakaimik si Vian. You can just say no kung ayaw mo. Umalis ka na rin. Hindi kita kailangan. Sabat naman ni Red. Pasimpleng napairap na nga lamang si Vian
sa kasungitan ng aalagaan niya kung sakali. Red, where is your manners? Maayos siyang nagpunta dito kaya umayos ka rin. Hindi kita pinalaking ganyan. Mariing sabi naman ni Mrs. Bonavista. Hindi rin naman yan magtatagal ma. Aalis din yan katulad ng iba. Tamad na sagot naman ni Red. Biglang na-challenge nga si Vian sa sinabi nito. Paano kung hindi? Paano kung magtatagal ako? Naghahamong sabi naman ni Vian. Natawa nga si Red. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Ani pa nga ni Red. Just to let you know, Mr. Sungit, hindi ako basta sumusuko. Palaban ako, since birth, at hindi ang katulad mo ang magpapaatras sa akin. Gaya nga ng sabi niya, palaban na saad nga ni Vian. 1 week. Biglang sinabi nga ni Red. Kumunot ang noon ni Vian. Anong 1 week? Nagugulhang tanong nga ni Vian. Pupusta ako. Hanggang 1 linggo ka lang dito at baka nga hindi ka pa umabot ng linggo. Nakangising sagot nga ni Red. Paano kung lumampas ako ng 1 week? Tanong naman ni Vian. Huwag kang masyadong confident, miss. Wala pang lumampas ng 1 week sa akin. Mayapang nasabi naman ni Red, kaya mas lalong nakaramdam nga ng inis si Vian. So, are you up for the job? Sapat na nga lamang ni Mrs. Bonavista. Tumayo ang ginang at naglakad na nga palapit kay Vian. Tumango nga si Vian. Opo, kukunin ko pang trabaho. Confident na sabi naman ni Vian na sadyang nilakasan nga talaga ang boses para marinig ito ni Red. Good, here's your advance payment para naman maganahan ka magtrabaho. Ani pa nga ni Mrs. Bonavista, sabay abot nga ng 1 sobre kay Vian. Nahilo nga si Vian sa dami ng pera sa loob ng sobre, pero napangiti siya. Ang laki naman po ata nito, Mrs. Bonavista. Puna nga ni Vian. I don't care. Hindi problema ang pera sa amin. Just do your job at galingan mo. Sagot ng ginang. Pwede ka nang magsimula agad bukas. Dagdag pa nga nito bago tuluyang nilisan ang conference room. Kaagad naman na sumunod sa kanya ang kanyang asawa. Naiwan nga sa silid si Vian kasama nga si Red. Nananatili pa nga ring nakaupo sa swivel chair. Dito ka lang ba? O gusto mong dalhin kita sa kwarto mo? Nahihiyang tanong nga ni Vian. Kaya kong sarili ko. Masungit na sagot nga ni Red. Saka tumayo. Habang naglalakad nga si Red at hawak-hawak ang kanyang tungkod, bigla nga siyang natapilok at bumagsak sa sahig. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Vian at inalalayang makatayo. Bakit kasi umaarte ka pa, Sir Red? Okay lang naman po sa akin kung tutulungan ko kayo. Sermon nga ni Vian. Napatakip nga si Red sa kanyang tenga. Palagi bang nakakairita ang boses mo? Ang sakit sa tenga. Asik pa nga ni Red. Grabe ka naman, sir. Napaka-angelic kaya ng voice ko. Depensa pa nga ni Vian sa kanyang sarili. Angelic? Angelic ba yan? Singhal nga ni Red. Napangiwi na nga lamang si Vian. Sus, sungit. Tutulungan na kitang pumunta sa kwarto mo, ayos lang ba? Maingat na pagtatanong nga ni Vian. May choice ba ako? Mukhang hindi mo naman ako lulubayan kahit na humindi ako. Sagot pa nga ni Red. Bakit ba ang sungit mong lalaki ka, ha? Wala naman akong ginagawa sa'yo, At saka bawas-bawasan mo ang pagiging masungit mo. Nakakapangit yan, sige ka. Komento pa nga ni Vian, saka inalalayan na nga si Red. Napasinghap si Vian, nang biglang ilapit nga ni Red ang ilong niya kay Vian at sinubukang amuyin nga ito. Teka lang, anong ginagawa mo? Awat nga ni Vian at mabilis na lumayo nga kay Red. Anong perfume mo? Tanong nga ni Red. Nababanguhan kasi si Red sa amoy ni Vian. Hindi ko alam kung anong brand pero bigay lang kasi ng kaibigan ko. Namumulang sagot ni Vian. I smelled vanilla. Ani pa nga nito. Mabilis na inamoy nga ni Vian ang kanyang sarili at namamanghang tinignan si Red. Wow, vanilla nga ang galing mo Pumapalakpak pa ang sabi ni Vian. I lost one of my senses. Kaya siguro mas lumakas yung iba kong senses kagaya ng pangamoy ko. Paliwanag pa nga ni Red. Ganun ba yun? Ang galing naman. Natutuwang sagot pa nga ni Vian. Magaling? I lost one of my senses tapos magaling. Inis na sabi nga ni Red. Para nga itong bipolar sa ginagawa niya. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Sir Red. Sad na nga lamang ni Vian. Umalis ka na nga lang. Hindi kita kailangan dito. Sigaw nga ni Red. Sir, dadalhin muna kita sa kwarto mo bago ako umalis. Matigas naman na tugon ni Vian.
I said leave. Malakas na sigaw naman ni Red. Hindi na nga nagprotesta pa si Vian at mabilis na nga lamang niyang nilisan ang silid. Hindi ba parang sobra tong pera? Hindi ka pa naman nagsisimula sa trabaho mo. Komento nga ni Clea nang iabot nga ni Vian ang sobre sa kanya. Mas maganda nga yan para at least may pambayad na tayo ng renta. Sad pa nga nito. Sabagay, pero question lang ano ba talagang aalagaan mo? Matanda ba? Panguusisa naman ni Clea. Nawala nga ang ngiti ni Vian saka sumimangot. Hindi siya matanda. Halos kaedad nga lang natin Gwapo pa naman siya. Napakunot na si Clea. Gwapo? Naku, bet ko yan. Ako na lang kaya papalit sa'yo. Ekstraherada nga, nasaad pa nga ni Clea. Sira, ang sungit kaya nun. Hindi nga ako sigurado kung magtatagal ako dun Akalain mo, sinabi lang naman niya sa akin na hindi ako aabot ng 1 linggo sa trabaho na yon. Ang kupal, kala mo naman aatrasan ko siya. Iritadong saat nga ni Vian. Bakit kailangan niya ng caregiver? Curious naman na tanong ni Clea. Hindi siya nakakakita. Bago ako umalis sa mansyon nila, sinabi sa akin ng mommy niya na hanggat hindi pa nga sila nakakakita ng eye donor. Ako na muna raw ang nagsisilbing mata ni Sir Red. Paliwanag pa nga ni Vian. Oh, Red pala yung name niya. Pangalan pa lang hot na Parang gusto ko tuloy makita yung future boss mo. Pwede ang sabi pa nga ni Clea. Wala ka man lang pakialam sa mga sinabi ko. Irap nga ni Vian. Good luck sa trabaho mo bukas, Vian. Huwag kang magfa-fall dun At huwag kang susuko. Huwag mong isusuko ang bataan. Natatawang bilin pa nga ni Clea at kumaripas nga ng takbo. Papasok sa kwarto niya bago nga siya masabunutan ng kaibigang si Vian. Maagang naghanda si Vian para sa pagpasok. Sa unang araw nga niya sa trabaho. Parang halo-halong emosyon nga ang kanyang nararamdaman. Hindi ka ba muna kakain? Tanong nga ni Clea at hinabol nga si Vian sa labas ng apartment. Umiling naman si Vian at sumulyap sa suot nga niyang relo. Naku, hindi na. Hindi kasi sinabi sa akin kung anong oras ako dapat pumasok sa trabaho Kaya agahan ko na lang para hindi ako mapagalitan. Sagot nga nito. O baka naman excited ka lang na masilayan ulit yung gwapong mukha ni Sir Red Pangasar pa nga ni Clea. Inambaan na nga lamang siya ni Vian. Nababatuhin nga ng bag kaya nagmadali na nga siyang pumasok sa loob ng apartment at nag-lock ng pinto. Buti naman at dumating ka na Iha. Sa lubong nga ng mayordoma ng mansyon kay Vian. Bakit po? May problema po ba? Tanong nga ni Vian. Iniabot nga ng mayordoma ang isang tray na puno ng pagkain. Ihatid mo na yan kay Sir Red. Kailangan niya ng kumain ngayon dahil sa may iinumin siyang gamot. Utos nga ng matanda. Tumango na nga lamang si Vian. Mabilis na umakyat nga ng hagdan pero kaagad nga rin siyang bumaba ulit dahil hindi naman niya alam kung saan ang kwarto ni Red. Isang maid ang nagturo sa kanya. Kinatok nga ni Vian ang pinto. Tok tok tok, kumakatok po, tok tok tok. Pwede po ba akong pumasok? Pangungulit nga ni Vian, kasabay nga ng pagkatok ng pinto. Natawa na nga lamang siya sa kanyang sarili. May pagkapilya talaga siya. Bukas yan. Masungit naman na sigaw ni Red mula sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga si Vian at dahan-dahang pumasok sa loob nga ng kwarto ni Red. Namangha nga siya sa laki at linis nga ng kwarto ni Red. Namataan nga niya si Red na nakaupo sa dulo ng kama at walang suot na pang-itaas na damit. Ang tigas Wala sa sariling nga nasabi ni Vian. Kumunot na utuloy si Red. Anong matigas? Yung pader. Sabi ko matigas yung pader. Kabadong sagot naman ni Vian at muling sinulyapan nga ang nakabalandrang abs ni Red. Quit staring. Seryosong sabi naman ni Red. Nanlaki ang mga mata ni Vian. Hoy, assuming ka Hindi kaya ako nakatingin. Tinitignan ko lang naman yung unan mo Alam mo mukhang mamahalin yung punda. Ganda ng design, astig. Nahihiyang saad pa nga ni Vian. Bakit ba nandito ka? Asik naman ni Red. Tumikhim nga si Vian at inilahad nga sa bedside table ang dala niyang tray. May dala akong pagkain. Halika dito, kumain ka na.
Ani nga ni Vien at binalingan nga si Red. Nangasar ka ba? Na hindi ko alam kung nasan ka. Bulag nga ako, di ba? Inis na sabi nga ni Red. Hala, sorry. Nakalimutan ko eh. Kumain ka na ng breakfast mo, sir. Sagot nga ni Vien at iginaya na nga si Red papalapit sa mesa para makakain na. Nakatitig lang si Vien habang abala naman sa pagkain si Red. May crush ka ba sa akin? Kaya titig na titig ka? Asig pa nga ni Red habang nakasimangot. Namula ng husto si Vien at natigilan. Oh, bakit natahimik ka? Nasaan na yung nakakairitang boses mo? Tanong nga ni Red. Alam mo kasi ang gulo mo, sir. Kapag nagsasalita ako, gusto mong manahimik ako. Tapos ngayong nananahimik naman ako, gusto mong magsalita ako. Ano ba talaga tayo, sir, ha? Charot! Pagbibiro pa nga ni Vien. Manahimik ka na nga lamang ulit. Ismid nga ni Red. Sir Red, pwede po ba ako magtanong? Ani nga ni Vien. Hindi pwede. Pambabara naman ni Red, sabay subo ng pagkain. Napairap na nga lamang si Vien sa kasungitan talaga ng amo niya. Biglaan niya rin kasing naisip na siguro mananalo sa pustahan nila si Red dahil sa ugali nga ni Red. Mukhang hindi nga siya makakatagal sa trabahong to kahit gaano pa nga siya ka-jolly. Kasi ang sabi ng mami mo sa akin, kailangan kitang alalayan. Kasama pa doon yung pagliligo mo? Tanong pa nga ni Vien. Kanina pa kasi siya curious, kaya hindi na nga niya napigilan pa ang sarili niyang maitanong to. Nasamid tuloy si Red. Curious lang po, walang personalan. Depensa nga ni Vien. Kaya kong paliguan ng sarili ko. Anong akala mo sa akin, ha? Sagot nga ni Red. Pero sir, willing naman akong mag-assist kung gusto mo. Pangungulit pa nga nito. What a pervert. Halos pabulong nga nasabi ni Red. Pervert agad? Helpful lang po talaga ako, sir. Ano ka ba? Pagtatanggol nga ni Vien sa kanyang sarili. Hindi na nga pinansin pa ni Red ang sinabi nga ni Vien at nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Napanguso nga si Vien at hinagod nga ng tingin si Red. Wala atang kapintasan ng lalaking to. Mula ulo hanggang paa, perfect na perfect. Sabi pa nga ni Vien sa kanyang isipan. Pagkatapos ang panandaliang katahimikan, biglang nagsalita si Red. Are you single? Tanong nga nito. Bakit mo na itanong? Nahihiyang sabi nga ni Vien. Curious lang ako. Bawal bang magtanong? Pagsusungit naman ni Red. NBSB po ako, sir. Tsaka, virgin na virgin pa. Pilya pa nga nasagot nga ni Vien, kaya medyo nasamid pa nga ang lalaki. Hindi ko tinatanong yan. Teka, NBSB? Ano bang ibig sabihin nun? No boyfriend since birth po. Namumula ang mukhang paliwanag nga ni Vien. Hindi naman nakakapagtaka. Sobrang pangit mo siguro. Komento pa nga ni Red. Asar na napatingin na nga lamang si Vien sa kanya. Hoy, hindi ako pangit no. Single ako by choice. Single ako dahil ginusto ko. Napakarami kayong nanliligaw sa akin. At hindi ko na nga mabilang sa sobrang dami pero binasted ko silang lahat dahil simple lang. Hindi love life ang priority ko sa buhay. Buwelta pa nga ni Vien. Paano mo mapapatunayang hindi ka pangit? Nakaising tanong nga ni Red. Masaya ito dahil naasar nga niya ng todo si Vien. Biglang inilapit nga ni Vien ang mukha niya kay Red. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Red, saka iginiya nga papunta sa mukha niya. Maingat na hinaplos nga ni Red ang mukha ni Vien at sinundot-sundot pa nga ito. Ayan, para naman may idea ka kung anong itsura ko. O yan o, makapal ang kilay ko, mahaba ang pilik mata ko, bilugan ang mukha ko. Hindi katangusan ng ilong pero sakto lang. May kalakihan naman ang labi. Pero bumagay ito sa akin. Malaan Curtis, ganun. Paliwanag pa nga ni Vien. Parehong bumilis nga ang tibok ng puso nila. Biglang itinulak nga ni Red si Vien palayo. Get out. Balisang sabi nga ni Red. May kinagulat na nga lamang ni Vien. Kunot noong naglakad na nga lamang ito palabas ng kwarto ni Red. Kinapahan niyang dibdib niya para mapakiramdaman nga ang puso niya dahil sobrang bilis pa rin ang tibok na ito at mukhang may hindi tamang nangyayari. Napamura na nga lamang si Vien. First day ko pa lang. Ano, inlababo na ako agad?
Imposible man ata to. Saraman nga ni Vian sa kanyang sarili at napasandal na nga lamang sa pader. Halos mag-iisang linggo na nga si Vian sa kanyang trabaho pero masungit pa rin si Red sa kanya. Pero syempre, hindi siya sumuko dahil gusto nga niyang patunayan kay Red na kaya nga niyang magtrabaho dito kahit nga ganun nga ang pakitungo sa kanya na matapang siya. Napakalaki din kasi ng sweldo. Sayang naman kung alis siya sa trabaho. Sir, ayaw mo bang lumabas ng mansyon? Kahit maglakad-lakad man lang po sa labas. Maganda pa naman po ang mga tanim na bulaklak sa mansyon. Biglang sinabi nga ni Vian habang pinapanood nga si Red na nakahiga sa kama at nakikinig nga ng music. Kaagad pinatay ni Red ang pinapakinggan nga niyang tugtog saka gumuhit ang inis sa kanyang muka. Nagjo-joke ka ba? Bulag ako. Kaya hindi ko makikita yung bulaklak na sinasabi mo. Asik pa nga ni Red. Di, pakiramdaman mo na lang po yung sikat ng araw. Napakaganda pa naman ng panahon ngayon. Gihit pa nga ni Vian. Masakit sa mata ang sikat ng araw. Ikaw na lang ang lumabas kung gusto mo. Sagot pa nga ni Red. Matagal nang napatitig nga si Vian kay Red. Sir, lahat ng tao may problema. Malaki man o maliit problema, meron pa rin lahat ng tao. May ibang gusto na sumuko pero sana hindi ka maging kagaya nila. Mata yung nawala sa'yo, hindi ang buhay mo. Hindi ka dapat nagmumukmok na lang dito. Dapat mo pa rin i-enjoy ang buhay. Payo nga ni Vian. Hindi mo kasi alam ang pinagdaraanan ko. Wala kang alam. Wala naman kayong alam eh. Sigaw pa nga ni Red at padabog nga na bumangon sa kama. Tama ka. Wala akong alam. Pero may nabasa akong quote somewhere. Ang sabi ay we can always find light even in the darkest times of life. Kahit gaano pa kadilim at kahirap yung pinagdaraanan mo, kailangan mo lang hanapin yung liwanag na magpupush sa'yo para bumangon sa buhay at patuloy na lumaban. Sagot nga ni Vian. Natahimik si Red at napabuntong hininga. At saka gumagawa naman ng effort ang parents mo para makahanap sila ng eye donor mo. Mayaman ka. May pera ka, kaya may pag-asa ka pang makakita ulit at masilayan kung kaano kaganda ang mundo. Dagdag pa nga ni Vian. Alam mo, madali lang sabihin yan kasi hindi ka naman ako. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ko? Nagising na lang ako na hindi na nakakakita. Nakakatakot kasi paano kung habang buhay ako maging ganito? Natatakot ako na baka hindi ko na ulit makita ang mukha ng mga taong mahalaga sa akin. Ani pa nga ni Red. Naglakad nga si Vian papalapit kay Red. Nakakatakot nga kapag sa akin nangyari yan. Pero alam mo ba, mas lalong kailangan mong lumaban. Maging positibo ka sa buhay. Manalig ka sa Diyos. May plano ang Diyos para sa'yo at kailangan mo lang maghintay. Pagtugon nga ni Vian at umupo na nga sa tabi ni Red. Simula noong seryoso at malalim nga na pag-uusap ni Vian at Red, ay mas naging kalmado at mabait na nga si Red kay Vian. Napagtanto kasi ni Red na hindi naman niya kailangan magalit palagi, lalo na kung wala namang masamang ginagawa si Vian sa kanya. Isa pa, marami nga siyang natututunan kay Vian. In fairness sa'yo Vian, tumagal ka talaga ng 3 weeks kay Sir Sungit ha. Sad pa nga ng kaibigan nitong si Clea kay Vian. Napangiti nga si Vian at sabing, unti-unti na kasing nagbabago si Sir Red. Unti-unti na siyang bumabalik sa dating siya. Ang sabi kasi sa akin ng mommy niya, napakabait naman daw talaga ni Sir Red. Nung una, hindi ako naniniwala pero sa mga araw na lumipas, parang mas lalo kong nakikita yung totoong siya. May kakaiba sa ngiti mo ha, mukha kang in love. Mukha kang in love sa boss mo. Iba na yan ha. Pangasar pa nga ni Clea kay Vian. Kaagad siyang binatukan nga ni Vian. Namumulang umiwas naman ang tingin ng babae. Hindi niya maamin kay Clea ang umuusbong niyang feelings para kay Red. Sa konti pa lang ng oras na magkasama sila ay unti-unti nang nahuhulog si Vian kay Red. Malapit na kaming makahanap ng eye donor para kay Red. Sabi nga ni Mrs. Benavista kay Vian. Napangiti naman ng malaki si Vian pero hindi niya rin maiwasang malungkot. Sa ibinalita nga ng ginang, ibig sabihin kasi noon ay mawawalan na nga rin siya ng trabaho
At hindi na nga niya makakasama si Red dahil hindi na nga siya kakailanganin nito. Magandang balita po yan, ma'am. Nasabi niyo nga po ba kay Sir Red? Panigurado pong matutuwa siya nang sobra kapag nakarating sa kanyang balitang yan. Excited na saad pa nga ni Vienne. Hindi pa niya alam, pero ang daddy na niyang magsasabi sa kanya. Sagot nga ni Mrs. Bonavista. Sobrang magiging masaya po si Sir Red. Muling sabi nga ni Vienne, Vienne, thank you for taking care of him. Unti-unti nang nabubuhayan ng loob si Red at nakikita kong mas masaya na siya dahil sa'yo. Buong pusong sinabi pa nga ni Mrs. Bonavista. Kailangan lang po talaga ni Sir Red ang mas malalim na pag-iintindi. At saka sa una lang naman po siya mahirap palagaan eh. Mabait naman po pala si Sir Red. Ani pa nga ni Vienne. Pagkatapos ng pag-uusap nila, umakyat na nga si Vienne sa kwarto. Bakit ang tagal mo? Tubig lang naman ang ipinakuha ko sa iyo ah. Simangot pa nga na saad ni Red. Natatawang iniabot nga ni Vienne ang isang basong tubig kay Red. Sorry, may kinausap pa kasi ako sa baba. Sino naman? Usisa nga ni Red. Mommy mo. May iniutos lang siya sa akin. Pagsisinungaling nga ni Vienne. Kahit na gustong-gusto nga niyang sabihin kay Red, ang napakagandang balita ay ayaw naman niyang pangunahan ang mga magulang ni Red sa pagsasabi nito. Red, sobrang saya ko na nakilala kita. Mahinang sabi nga ni Vienne at pinipigilan ng sariling umiyak sa harap ni Red. Bakit ang drama mo naman? May nangyari ba? Kunot noong sabi pa nga ni Red. Wala namang nangyari. Masaya lang ako para sa'yo. Medyo madamdamin nga na saad ni Vienne. Masaya ka para sa akin dahil? Naguguluhang tanong nga ni Red. Kasi may caregiver kang maganda at ako yun. Pabirong sabi pa nga ni Vienne. Kahit kailan talaga, may mga pagkakataong hindi talaga itong makausap ng matino. Natawa na nga lamang si Red sa kanya. Hoy Vienne, anong tinutunganga mo dyan? Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Singhal pa nga ni Clea, sabay bato nga ng unan kay Vienne. Kanina pa kasi nagmumukmok si Vienne sa kwarto niya at hindi nga may alis sa kanyang isipan si Red. Alam niyang may mimiss nga niya ng sobra si Red kapag naghiwalay nga sila ng landas. Ang lalim ng iniisip mo. Malulunod ka na niyan sa sobrang lalim. Pagbibiro pa nga ni Clea. Clea, may nakita ng eye donor ang parents ni Red. Nakaschedule na rin ang operation niya. Pagkukwento nga ni Vienne. Bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo bang makakita na si Red? Puna pa nga ni Clea. Siyempre gusto. Kaso, napakagat nga ng labi si Vienne at hindi masabi ng diretso kay Clea ang totoo. Kaso ano? Kaso nagugustuhan mo na siya at natatakot ka dahil syempre pag natapos na ang operation niya at nakarecover na siya, hindi mo na kailangan magtrabaho pa sa kanya. Mabilis na hirit pa nga ni Clea. Napakurap nga si Vienne. Paano mo nalaman? Magkaibigan tayong dalawa mula pa nung elementary. Kilalang kilala na kita. Madali kitang basahin no. Ganyan ka kapag may nagugustuhan ka pero hindi mo kayang aminin. Ngisi pa nga ni Clea. Masaya naman ako para kay Red. Pero kapag gumaling na siya, syempre hindi na niya talaga ako kakailanganin. Hindi ko na siya makikita pa. Nakangusong saad nga ni Vienne. Di umamin ka na lang sa kanya bago kayo maghiwalay. At least, nalaman man lamang niya ang totoong nararamdaman, di ba? Suwestyon nga ni Clea. Sira ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Asik nga ni Vienne at napairap na nga lamang sa kaibigan. Syempre para lang mailabas mo yung feelings mo para sa kanya. Malay mo, baka type ka rin ni Mr. Sungit. Giit pa nga ni Clea. Anong Mr. Sungit ka dyan? Hindi na kaya siya masungit. Depensa pa nga ni Vienne. Ikaw kaya nagpangalan sa kanya niyan? Ismid nga ni Clea. Napairap na nga lamang ulit si Vienne sa kanya. Dad told me na nakahanap na sila ng eye donor para sa akin. Pagbabalita nga ni Red nang makarating nga si Vienne sa kwarto niya. Tipid na ngumiti si Vienne pero namumungay nga ang mga mata niyang tinitignan nga si Red. Masaya ako para sa'yo Red. Hindi ba't sinabi ko naman kasi sa'yo na may pag-asa ka pang makakita. Basta magtiwala ka lang kay Lord. Tapos hindi ka pababayaan nun. Ani pa nga ni Vienne. Salamat Vienne.
Salamat kasi hindi mo ako sinukuan at tiniis mo ang kasamaan ng ugali ko noon. Siguro, kung hindi ka pumasok sa trabahong to, baka hindi na ako bumalik sa dating ako. Nasa punto na ako ng buhay ko na gusto ko na lang sumuko pero bigla kang dumating. Ang sabi mo, we can always find light even in the darkest time of our life. At gusto kong malaman mo na ikaw ang liwanag na yon, Vien. Ikaw yung nabigay sa akin ng pag-asa para bumangon ulit. Mahabang litanya nga ni Red. Walang kamalay-malay si Red na kanina pa pala humihikbi si Vien sa gilid. Ang sigang babaeng kilala niya, ngayon umiiyak nga sa harapan niya. Mugtong-mugto na nga ang mga mata niya, kakaiyak mula pa kagabi. At gusto kong sabihin sa'yo na sa mga araw na nakasama kita, ay napamahal ka na sa akin. Hindi ko dapat ito sasabihin sa'yo pero hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. I love you, Vien. Bigla na nga ang sabi ni Red. Umawang ang mga labi ni Vien at nagulantang ng biglang pagtatapat nga ni Red sa kanya. Sir Red, mahal mo ko? Nautal pang tanong nga ni Vien. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya mula sa kanyang gwapong amo. Come here, Vien. Tawag nga ni Red sa kanya. Kaagad namang naglakad nga si Vien papalapit kay Red at umupo nga sa tabi nito. Hinawakan nga ni Red ang kamay ni Vien. Gusto kong ikaw ang una kong makita pagkatapos ng operation ko. Pwede ba yun? Ani nga ni Red. Napalunok nga si Vien dahil sa sobrang lapit nga ng mukha ni Red sa mukha niya. Amoy na amoy nga niya ang mabungong hininga nito. Nabigla nga si Vien dahil bigla na nga lamang siyang hinalikan ni Red. Teka, ilong ko yung hinalikan mo. Nandito sa baba yung labi ko. Awat pa nga ni Vien habang natatawa. Natawa na nga lamang din si Red. Kahit kailan talaga may pagkakomedyante pa rin si Vien. Kahit sa seryosohang pag-uusap na. Hindi na nga niya napigilan pa ang sarili at siniil na nga ng halik sa labi si Vien. Hanggang sa kung saan-saan na nga, humahawak nga ang kamay ng lalaki lalo na ginagamit nga lamang niya ang sense of touch para nga mas madama nga ang presensya ng babae kahit na hindi nga niya ito nakikita. Damang-dama nga nito ang pagmamahal nila sa isa't isa. Bumaba nga ng bumaba ang kanyang labi mula nga sa labi ng babae hanggang sa hinalikan nga niya ito sa leeg at bumaba pa nga. Napaliyad na nga lamang ang babae sa sensasyong nararamdaman niya. Ito ang unang pagkakataon na mararamdaman nga niya ito pero wala nga siyang pagsisisihan dahil ibinigay nga niyang sarili sa lalaking unang minahal niya. Sa lalaking nagpatibok ng puso niya kahit na minsan matigas nga ang puso niya. Dala na nga rin ng mga naranasan niyang pagsubok sa buhay. Pero heto siya at dinadama nga ang pagmamahal ng isang lalaki na hindi niya inaakala sa tanan ng buhay niya na mamahalin niya. Ang kanyang alaga, ang kanyang amo na bulag. Mas pinaramdam nga din niya ang pagmamahal sa lalaki. At paulit-ulit na nga lamang nitong naririnig ang bulong nga ng lalaki sa kanyang pangalan. Medyo matagal-tagal nga rin na pinaramdam ng dalawa sa isa't isa ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan nga ng kanilang mga katawan. Hindi rin kasi sigurado si Red kung magiging successful nga ba ang kanyang operation, kaya naman ito na ang pagkakataon niya para maipadama ang pagmamahal kay Vien. At habang nasa kalagitnaan nga sila ng ginagawa, mahal na mahal kita, Vien. Saad nga ni Red habang titig na titig nga kay Vien at sagot naman ni Vien, mahal na mahal din kita, Red. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Kahit na langit ka, lupa ako. Napailing naman si Red sabay sabi nga nito, mali ka. Ikaw ang tumanggap sa akin. Kahit na dilim ang nakikita ko, tinanggap ako ng nakakakita ng liwanag. Maraming salamat. At pinagpatuloy na nga nila ang kanilang ginagawa. Nakatulog nga si Vien dahil sa sobrang pagod sa ginawa nila at nagising nga siya ng gabi na yon. Tahimik nga niyang tinitigan nga si Red na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Tumayo si Vien at pinulot nga mula sa sahig ang mga damit niya saka nagbihis at tinayos nga ang sarili. Dinampian nga niya muna ng halik sa noo si Red bago siya naglakad palabas ng mansyon. Hoy babae ka, saan ka naman ang galing ha? Bakit late ka nang uwi? Usisa pa nga ni Clea at hinagod nga ng tingin si Vien.
Nilampasan nga siya ni Vian, pagod na ibinagsak nga ni Vian ang sarili sa sofa. Biglang lumapit nga si Clea sa kanya at parang aso nga na inamoy-amoy nga siya. Hoy, bakit amoy lalaki ka ha? Hoy, anong kababalaghan yung ginawa mo? Gulantang pa nga na tanong ni Clea at inakusahan pa nga ang babae. Ang malisyosa mo, alam mo ba yun? Walang kababalaghang nangyari no? Pagtanggi ni Vian pero tinawanan lamang siya ni Clea. Hindi nga. Alam mo malakas ang pakiramdam kung may ibang nangyari sa inyo. Kahit pa nga ni Clea at hindi kumbinsido sa sinabi ni Vian. Hindi nakaimik si Vian. Kahit naman kasi itanggi niya ng 10 beses, hindi pa rin maniniwala si Clea sa kanya. Alam niya namang malakas ang radar ng best friend niya. Teka, huy, kumamit ba kayo ng proteksyon habang ginagawa niya yun? Baka may biglang mabuo eh. May halong pangasar nga na sabi nga ni Clea. Nanlaki naman ang mata ni Vian at binalingan nga si Clea. Napailing na nga lamang ito sa kanya. Ayos lang kung may mabuo kayo. Maganda naman ang lahi ng boss mo eh. Di maganda. Natatawang sinabi nga ni Clea kaya isang malakas na batok nga ang tinamo niya mula sa sigang si Vian. Alam mo nakakainis ka Clea ah. Simangot nga ni Vian at lumayo nga kay Clea. Napatitig nga si Vian sa kawalan at nahabag nga ng maisip nga niya ang malaking ang posibilidad na maaari nga siyang mabuntis pagkatapos nga ng ginawa nilang dalawa ni Red sa mansyon. Sa susunod na araw, na operation nga ni Red, nakatakda na nga silang bumiyahe ngayon papuntang Manila. Dahil tulog naman si Red, kinausap na nga muna ni Mrs. Bonavista si Vian. Sa wakas mo, operahan na rin si Red. Masayang sambit nga ni Mrs. Bonavista. Oo nga po eh, nakausap ko po si Red kagabi at sinabi po niyang excited na po siya para sa nalalapit po niyang operasyon. Ani nga ni Vian. Napatingin nga si Vian sa sobrang iniabot ni Mrs. Bonavista. Sweldo mo yan. May malaking bonus ka na rin dyan at ito na ang huling araw mong pagtatrabaho dito. Sabi nga ni Mrs. Bonavista, may kinagulat nga ni Vian. Po? Hindi ko po ba pwedeng makita si Sir Red pagkatapos po ng operasyon niya? Malungkot na tanong nga ni Vian. I'm sorry Vian. Alam ko kung ano ang meron kayo ng anak ko. Pero hindi ikaw ang gusto ko para sa kanya. May nakatakdang engagement si Red pagkatapos ng operasyon niya. Marami akong pangarap para kay Red at ayokong maging hadlang ka para maabot niya yon. At kung pwede sana, huwag ka nang magpapakita pa kay Red. Diretsang sad nga ni Mrs. Bonavista. Hindi na nga lamang nakaimik si Vian. Masyado nga siyang nasaktan sa mga sinabi nga ng mommy ni Red. Wala naman kasi siyang masamang intensyon kay Red at totoong mahal niya ito pero talaga nga namang mapagbiro ang tadhana na hindi talaga sila pupwede. Pagkatapos pa naman nang nangyari sa kanila, pagkatapos nga niyang isuko ang pinakaiingat-ingatan niya sa lalaking una niyang minahal. Babalikan kita agad. Pagkatapos ng operasyon ko, sana mahintay mo ko. Sad nga ni Red. Nang papaalis na nga sila, naluluha nga siyang tinignan ni Vian. Marahang hinawakan nga ni Vian ang kamay ni Red. Hindi nakapagsalita si Vian. Napag-usapan nila ng mommy ni Red na hindi na nga siya magpapakita pa sa lalaki pagkatapos ng operasyon. Red, let's go! Mahaba pang biyahe natin. Tawag nga ng mommy ni Red sa seryosong boses. Hindi ka ba talaga pwedeng sumama? Tanong pa nga ni Red. Umiling lang naman si Vian kahit na hindi naman ito nakikita ni Red. Magpagaling ka Red, ingat. Tanging sabi na nga lamang ni Vian at tinalalayan na nga si Red. Papasok nga ng van. Parang lantang gulay nga si Vian pag-uwi niya sa bahay nila. Labis nga siyang nanghihina dahil sa pag-alis nga ni Jared. Dahil mamayang hapon pa ang uwi ni Clea, wala nga siyang makausap. Napagpasyahan nga ni Vian na abalahin na nga lamang ang kanyang sarili sa pagluluto ng lunch. Habang naghihiwa nga siya ng mga gulay, biglang sumama ang pakiramdam niya at parang umiikot ang kanyang sikmura. Tumakbo siya, papunta nga sa sink saka sumuka nga ng sumuka. Sobrang sama ng pakiramdam niya at hindi nga niya mawari kung bakit. Hindi na nga itinuloy pa ni Vian ang pagluluto at mas pinili na nga lamang niyang magpahinga sa kanyang kwarto hanggang sa dumating na nga si Clea.
Bumukas ang pinto ng kwarto ni Vian at tinuluan nito si Clea. Kamusta si Red? Umalis na pa sila? Usisa nga ni Clea. Oo, kaninang umaga pa. Sagot naman ni Vian. Huy, anong nangyari sa'yo? Curiosong tanong naman ni Clea. Ang sama ng pakiramdam ko, Clea. Ani nga ni Vian. Nagmamadaling lumapit nga si Clea sa kanya para i-check ang temperature niya. Teka, hindi ka naman mainit ah. Ano bang nararamdaman mo? Tanong nga ni Clea. Nahihilo ko tsaka nasusuka, sabi ni Vian. Nahihilo? Tapos nasusuka? Ano kaya yan? Para ka namang buntis eh. Biglang sambit nga ni Clea. Nagkatinginan nga sila Vian at Clea at nanlaki parehas ang kanilang mga mata nang may napagtanto. Napatakip nga si Clea sa bibig niya at itinuro nga ang tiyan ni Vian. Baka nga buntis ka. Magiging tita ninang na ako. Sana baby girl ang lumabas para naman may kasama ako mag-shopping. Excited nga na sinabi nga ni Clea na walang kamalay-malay. Hoy, anong buntis? Hindi pwede. Iling naman na saad nga ni Vian. Napakunot na si Clea. Bakit naman hindi? At saka, bakit ba nagtataka ka pa dyan? May nangyari naman talaga sa inyong dalawa ni Sir Red, diba? Dapat, aware kang may pwedeng mabuo sa ginawa nyo. Napangisi nga, nasaad nga ni Clea. Hindi pwede, Clea. Hindi ako pwedeng mabuntis. Nag-aalalang giit na nga ni Vian. Alam mo ang gulo mo, Vian. Wala namang mali kung mabuntis ka, diba? Nasa tamang edad ka naman na. Isa pa, mahal nyo ang isa't isa. At paniguradong pananagutan at pakakasalan ka ni Red kapag nalaman niyang buntis ka. Ani nga ni Clea. Napailing na nga lamang ang babae. At saad nga ni Vian, malabong mangyari ang sinabi mo, Clea. Dahil ikakasal na si Red sa iba. Nakahanda ng engagement niya pagkatapos niyang operahan. Malungkot na pagkukwento nga ni Vian at mahigpit na niyakap nga ang kanyang kaibigan. Engage? Kanino naman? Hindi ba yan nabanggit ni Red sa'yo? Usisa nga ni Clea. Bahagyang nagulat nga sa nalaman niya. Hindi niya sinabi sa akin at bakit naman niya ako sasabihan? Sino ba ako sa buhay niya? Bitter na sambit pa nga ni Vian. Kakaiba talaga ang trip ng mayayaman, no? Arranged marriage palagi ang uso sa kanila. Baka nga, walang kaide-ideya sa Red na ikakasal pala siya sa iba eh. Napanguso nga si Clea. Hindi pa naman tayo sigurado kung buntis nga ba ako eh. Oo, may nangyari sa amin pero pwede namang hindi ako buntis. Baka kaya lang ako nasusuka dahil masama lang talaga ang tiyan ko. Pampalubag loob nga na sabi nga ni Vian. E di mag-pregnancy test ka para sigurado. Suwestyon naman ni Clea. Hindi naman ata totoo ang result nun eh. Ismid ni Vian pero ang totoo kinakabahan talaga siya. Kagad kinuha nga ni Clea ang cellphone niya saka nag-research. Hoy, ang sabi sa Google 99% accurate ang pregnancy test no? Kapag isang line, ibig sabihin daw negative. Hindi ka buntis. Kapag naman daw dalawang linya, ibig sabihin positive at buntis ka. I-try na natin. Pahayag nga ni Clea. Hindi ko kailangan yan kasi hindi nga ako buntis. Pagmamatigas pa nga ni Vian at pilit na pinaalis nga si Clea sa kanyang kwarto. Naisip nga niya kung sakali man nabuntis siya. Kawawa naman pala ang anak niya. Nasa sinapupunan pa lamang niya. Wala na nga ang ama nito. Natapos na nga ang operation ni Red at successful na nagawa nga ito ng doktor. Kasalukuyang nagpapahinga sa ospital si Red at nakabalot pa rin ng benda ang kanyang mga mata dahil hindi pa nga ito tinatanggal ng doktor. Kamusta ka na, Red? Tanong nga ni Mrs. Bonavista, ang mommy niya. I'm fine, ma. Pwede bang papuntahin mo na po dito si Vian? Kailangan ko na po siyang makita eh. Siya po talaga ang gusto kong makita kapag natanggal ko na po itong nakatakip na benda sa mga mata ko. Ani pa nga ni Red. No, Red. I can't do that. Iniwan ka na ni Vian. Hindi na siya babalik. You're not going to see her anymore. Mariing saad nga ng mommy ni Red. Ano po? Iniwan? Anong iniwan, ma? Hindi kita naiintindihan. Naguhulhang saad nga ni Red. Hindi na babalik si Vian. Hindi na siya nagtatrabaho sa pamilya natin at nagpunta na nga siya sa malayong lugar. Sabi pa nga ni Mrs. Bonavista. No, ma. You're lying. Hindi niya ako iiwan at makikita ko siya ulit. Siya ang unang gusto kong makita pagmulat ko ng mga mata.
Pagkatapos ng 2 linggo, napagpasyahan nga ni Vian na subukan na nga ang pregnancy test na binili nga ni Clea para sa kanya. Matagal niya itong pinag-isipan dahil malaki ang pag-aakala nga niyang hindi siya buntis. Pero sa mga nakaraang araw, mas lumala pa nga ang mga sintomas niya at ang pagsusuka niya, kaya nga sa huli, kinailangan na nga niyang sundin ang payo ni Clea. "Hoy, ilang lines ang lumabas?" Tanong nga ni Clea habang kinakabahan. Pero medyo excited din itong malaman ang resulta. Tulalang lumabas nga ng banyo si Vian at tiniabot nga kay Clea ang resulta. "Teka naman, mapanghipa yan, kukuha muna ako ng tissue." Reklamo pa nga ni Clea at nagmamadaling kumuha nga ng tissue sa kabinalot nga ang PT. Nang hihinang napasandal nga si Vian sa pinto ng banyo at napatingin sa pregnancy test na hawak ni Clea. "2 line, ibig sabihin buntis ka, Vian!" Masiglang sabi nga ni Clea sabay yakap kay Vian. Kabaliktaran, nang nararamdaman nga na saya ni Clea, ang nararamdaman ni Vian, nakaba. "Alam mo, hindi ka dapat nag-e-emote ng ganyan. Blessing yan. Blessing ang baby. Kahit wala si Red, kaya naman nating palakihin ang anak mo, di ba? Akong magiging pinaka-the best na tita ninang ng baby mo." Ani pa nga ni Clea, para mabuhayan naman ng loob si Vian. "Sa tingin mo ba, kakayanin ko ang pag-aalaga ng batang to bilang isang single mom? Ito kasi ang unang beses na magkakaanak ako, wala pa siyang ama." Kabadong sabi nga ni Vian. Marahang tinapik naman ni Clea ang balikat niya. "Alam mo, kakayanin natin. Nandito lang ako palagi sa tabi mo, Vian. Tutulungan kitang palakihin ng maayos yung magiging anak mo." Sagot nga ni Clea. "Salamat, Clea. Salamat dahil hindi mo ko pinapabayaan. Salamat dahil naging kaibigan kita at naging karamay kita sa lahat. Napakaswerte kong naging kaibigan kita." Naluluhang sinabi nga ni Vian. "Nakakainis ka, Vian. Alam mo namang ayaw ko sa drama pero pinapaiyak mo ko." Simangot nga na saad nga ni Clea at naiiyak pa rin. Umalis muna si Clea para magtrabaho, kaya si Vian ang mag-isang naiwan sa apartment nila. Biglang naisip nga ni Vian si Red at ang possibility na nakabalik na nga ito mula sa operasyon, kaya kagad nga siyang nagbihis at nag-ayos sa katinungo nga ang mansyon ng mga Buenavista. Umaasa nga si Vian na makikita nga niya doon si Red. "Manang, nakauwi na po ba si Red?" Tanong nga ni Vian sa isang maid na lumabas nga ng gate para magtapon ng basura. "Naku Vian, hindi pa sila umuwi dito at ang sabi sa amin ni Ma'am na hindi na sila babalik dito. Sa Maynila na sila maninirahan at naghahanda na rin sila para sa kasal ni Red." Sabi nga ng matandang maid. "Po, bakit hindi na po sila babalik? Kailangan niyang bumalik dito dahil..." Natigilan nga si Vian sa pagsasalita. Muntik na nga niyang mabanggit sa matanda nga ang tungkol sa pagbubuntis niya. Wala naman silang kailangan balikan dito, kaya hindi na sila babalik dito, at isa pa, ibebenta na rin nila itong mansyon. At isa pa, sa Maynila gaganapin ang kasal ni Red at ang anak ng business partner ng mami niya. Paliwanag nga ng matanda. Tahimik na tumango na nga lamang si Vian at sinundan nga ng tingin ng matanda. Pagod siyang bumuntong hininga. Sobra nga siyang dismayado sa nalaman niya. Wala siyang kaide-ideyang wala na palang balak bumalik ang pamilyang Buenavista sa mansyon nila. Bago bumalik si Vian sa apartment nila, ay nakatulugan na nga niya ang kakaiyak. Pagkatapos ng 4 na taon, naging sales lady nga si Vian sa isang mall sa lugar nila. Malaki na nga rin ang anak niya at kasalukuyan itong nag-aaral bilang isang kindergarten student. Matalino at masigla nga itong bata. "Hoy girl, try mo tong dating app na ginagamit ko. Ang dami kong namit na mga afam, mukha palang ulam na." Panghihikayat pa nga ni Clea kay Vian. Tumigil sa pagluluto si Vian at inambahan nga na babatuhin nga ng sandok si Clea, kaya mabilis na nagtago nga si Clea sa gilid ng ref. "Joke lang naman. Pero ayaw mo bang itry? Lumandi ka naman kahit konti para naman sumayay ang buhay mo." Giit pa nga ni Clea. "Loka, masaya naman ako sa buhay ko ah. Masaya ako dahil sa anak kong si Vanessa.
Happy pill ko kaya ang batang yun? Nakangiting sagot nga ni Vian. Ang corny ng sagot mo. Ang sabihin mo, kaya hindi ka nagmo-move on at naghahanap ng iba dahil mahal mo pa rin si Red. Pangasar pa nga ni Clea. Tuluyan na ngang naibato ni Vian ang sandok na hawak niya at buti na lamang magaling umilag si Clea. Hindi ka ba curious? Ano na kayang nangyari kay Red? Sinubukan ko siyang hanapin online pero alam mo wala man lang atang social media ang taong yun. Masyadong pribado ang buhay ni Mr. Sungit mo. Nakangusong saad pa nga ni Clea. Ikaw na lang atang hindi pa nakaka-move on eh. Hindi naman ikaw ang naanakan ni Red ah. Natatawang sabi pa nga ni Vian. Sus, kunwari ka pa. If I know kahit ikaw, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Sabagay, ama siya ng anak mo at malaking parte siya ng buhay ng mag-ina. First boyfriend mo rin kaya mahirap kalimutan. Ani pa nga ni Clea. Pero pag susungit naman ni Vian, no ka ba? Naka-move on na nga ako. At kung ano man ang mangyayari sa kanya ngayon, wala na akong pakialam. Sad pa nga nito. Tama na nga ang chikahang to. Susunduin ko muna ang inaanak ko. Tapusin mo na yung niluluto mo ha. Ani nga ni Clea tumalis na nga ng bahay. Pilit nga nang umiti nga si Vian at nagpatuloy nga sa pagluluto. Ilang taon na nga ang lumipas pero sariwang-sariwa pa rin. Para kay Vian ang lahat ng mga nangyari. Masakit pa rin sa kanyang lahat. Sinubukan man lang kaya akong hanapin ni Red? Namiss man lang ba niya ako katulad ng pagkamiss ko sa kanya? Wala bang araw na naisip niya ako? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Vian sa kanyang sarili. Mama, meron po akong star! Sigaw na nga ni Vanessa at patakbong nilapitan nga si Vian. Nakangiting pinagmasdan nga ni Vian ang mga nakatatak na stars sa kamay ng anak niya. Pinugpog nga niya ng halikang bata. Wow, ang very good naman talaga ng baby ko. Ang galing-galing, mana sa akin. Proud na sabi nga ni Vian. Anong mana sa'yo? Bakit sa akin? Ako kayong nagtuturo dyan sa anak mo. Sabat nga ni Clea. Natawa naman si Vian. Kasabay ng paghahagikik nga ni Vanessa. Mana po ako sa inyong dalawa. Ani nga ng cute na si Vanessa. Dahil dyan, may ice cream ka sa akin. Pabirong sabi pa nga ni Clea. Thank you, Tita Ninang. Ani nga ni Vanessa sa kamahigpit na niyakap nga si Clea. Inilabas nga ni Vian ang cellphone niya saka itinutok nga kay Clea at Vanessa. Kukuhanan ko kayo ng picture for remembrance. Ani nga ni Vian. Remembrance? Para naman ako mamamatay niyan. Asik pa nga ni Clea. Gaga, for memories lang. Natatawang sagot nga ni Vian. At tumambang babatuhin nga ng tsinela si Clea. Ang dami namang arte ng mama mo, baby Vanessa. Bulong pa nga ni Clea sa bata. Bumungis-ngis nga si Vanessa at nag-pose sa harap nga ng camera. Vian, asakasuhin mo nga yung isang customer. Mukhang bigatin eh. Utos nga ng manager store na pinagtatrabahuan nga ni Vian. Itinigil nga ni Vian ang pag-ayos ng damit sa kanilapitan nga matangkad na lalaki. Nakatalikod ito sa gawin ni Vian kaya hindi nga niya maaninag ang mukha. Excuse me po sir, ano po ang hinahanap niyong damit? Baka makatulong po ako. Magalang nga nasaad nga ni Vian. Dahan-dahang lumingon nga ang lalaki kay Vian. Halos malaglag nga ang panga ni Vian sa sobrang pagkabigla nang mamukaan nga niyang lalaki. Red? Gulat na sambit nga ni Vian. Kilala mo ako? Nagkita na ba tayo? Parang pamilyar ang boses mo. Sunod-sunod pa nga nasabi ni Red. Namumutlang umiling si Vian. Hindi kita kilala. Ang sabi ko, Red ang bagay na kulay sa'yo. Pagsisinungaling nga ni Vian. What is your name? Takang tanong nga ni Red. Pilit na itinago nga ni Vian ang gulat. Sa reaksyon nga. Walang kaidedeya si Red na si Vian nga mismo ang kaharap niya. Miss, naririnig mo ba ako? Ang tanong ko ano ang pangalan mo? Pag-uulit pa nga niya. Teka, sorry natatae kasi ako eh. Pagdadahilan nga ni Vian at napapikit na nga lamang ng mariin kung bakit ba naman yun pa ang naisip nga niyang idahilan. Tumakbo na nga siya, pabalik ng counter. O Vian, anong nangyari? Tanong nga ng manager. Masama po kasing pakiramdam ko eh. Pwede po bang kapag nagtanong po yung lalaking yun,
Huwag niyo pong sasabihin ng totoong pangalan. Ani pa nga ni Vian, sabay turo nga sa kinaroroonan ni Red. Bakit naman? Kunot noong tanong naman ng manager. For safety purposes lang po, pagsisinungaling nga ni Vian at kumaripas na nga ng takbo papunta ng CR. Halos 2 oras nga siyang nagkulong sa CR para lang matakasan si Red. Hindi niya inakalang makikita nga niya si Red ngayong araw. Hindi naman siya makikilala ni Red dahil hindi naman nakita ni Red ang mukha niya mula pa noon, pero nagpanik talaga siya nung nabusesan nga siya ni Red. Maingat na lumabas nga ng banyo si Vian. Ano bang ginagawa mo sa banyo? Bakit ang tagal mo? Usisa nga ng manager. Pasensya na po talaga manager, ang sakit po kasi talaga ng tiyan ko eh. Kaya natagalan ako. Pagdadahilan ni Vian. Nako, sayang dahil umalis na yung lalaking sinasabi mo. Tinanong niya rin ang pangalan mo. Sabi nga ng manager. Sinabi niya po? Kabadong tanong ni Vian. Hindi. Sinabi kong hindi ko alam kung sinong babaeng nakausap niya. Mukhang naniwala naman. Sagot nga ng manager. Salamat po talaga. Nakahinga ng maluwag si Vian. Bakit parang tinatakasan mo ang lalaking yun? Tanong naman ito. Napakagwapo pa naman. Mukhang artista at model sa sobrang gwapo. Ang hot. Teka, ex mo bang lalaking yun? Tanong pa nga ng manager niya. Hindi sumagot si Vian. Hindi na nga rin nangulit palalo ang manager niya. Mommy, you're home na. Masiglang sabi nga ni Vanessa at sinalubong nga si Vian papasok nga ng bahay. Nakangiting binuhat nga ni Vian ang anak. Kamusta ka? Nasaan si tita ninang mo? Tanong nga ni Vian. She's sleeping po, na-tired po siya sa pag-aalaga sa akin eh. Bungis-ngis nga ni Vanessa. Natawa nga si Vian at ibinaba na nga ang anak niya. Inilak na nga niya ang pinto bago muling pinalingan nga ang anak niya. Mag-play ka na ulit. Kakausapin ko lang ang tita mo ninang. Paalam nga ni Vian at dumiretso na nga sa kwarto ni Clea. Walang pasabing binato nga ni Vian nang unan si Clea. Ganito kasi sila manggising ng isa't isa. Kailangan may masaktan muna. Hoy Vian, ang sakit nun ah. Reklamo nga ni Clea sabay haplos nga sa mukha niya. Nagkita kami ni Red sa mall kanina. Diretsahang kwento na nga ni Vian. Naintriga naman si Clea sa sinabi nga ni Vian at napabangon pa nga ito sa kama. Tapos, anong nangyari? At paanong nakita? Namukhaan ka niya? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Clea. Paanong mamumukaan? Bulag nga siya nung inaalagaan ko siya, diba? Never naman niyang nakita ang mukha ko eh. Ismid pa nga ni Vian. Chismis mo na sa akin ng lahat. Alam mo, chismosa ka talaga. Sad nga ni Vian sa kaumirap. Ganito yung nangyayari. Pumasok siya sa store namin kanina para mamili ng damit. Siyempre wala akong kamalay-malay. Si Red pala yun kaya akong nag-assist sa kanya. Late ko na nalaman na siya pala yun. Ang sabi niya pamilyar daw yung boses ko. Tinanong pa nga yung pangalan ko eh. Tapos, nagdahilan ako, ang sabi ko natatae ako. Pagkukwento nga ni Vian. Napangiwi na nga lamang si Clea habang natatawa. Ang bantot naman ng excuse mo sa kanya. Natatae talaga? Sa dami nga ng sinabi ko, natae pa talaga yung sinabi ko, grabe. Asik nga ni Vian. Genuine question lang ah. Bakit hindi mo sinabi sa kanyang ikaw si Vian? Na caregiver niya dati, na ex niya. Seryosong tanong nga ni Clea. Clea, pas na yun. At hindi niya dapat malaman na ako to. Hindi niya dapat maalala pa ako. Sagot nga ni Vian. Bakit naman? Wala namang mali kung malaman niya na ikaw yung Vian na naanakan niya. Pero hindi niya alam. Ani nga ni Clea. Alam mo nakakainis ka. Binura ko na nga siya sa buhay namin ni Vanessa. At ayokong mag-away pa sila ng asawa niya. Dahil lang sa akin, ayoko ring makita niya ang anak ko. Baka mamaya kunin pa niya eh. Ani pa nga ni Vian. Alam mo sa tingin ko, nagiging unfair ka na sa kanila. Hindi lang naman sa lalaking yun kundi para sa anak mo. Alam ko namang ilang taon na nawala si Red. Pero mali naman atang hindi siya makilala ni Vanessa. Siya pa rin ang ama ng anak mo. Buhay pa ang daddy ni Vanessa pero hahayaan mo ba talaga siyang lumaki? Na hindi man lamang nakikilala ang daddy niya? Pangangaral nga ni Clea. Clea, iniwan ako ni Red. Nangako siya. Nababalikan niya ako pero pagkatapos ng operation niya, hindi na pala siya bumalik. Bigla na lamang naglaho. Saad nga ni Vian.
Ikaw yung iniwan niya, pero hindi naman niya iniwan ang anak mo eh. Hindi niya iniwan kasi hindi naman niya alam na nagkaanak kayo. At kung alam lang niya sigurado, nakikilalanin niya si Vanessa. Pinaghirapan yung gawin yan eh. May halong birong sabi pa nga ni Clea, kahit kailan talaga. Muling binato nga ni Vienne nang unan si Clea. Mali ba talaga ako? Masama ba talaga akong ina, Clea? Tanong na nga ni Vienne. Of course not. Alam ko namang mahal na mahal mo si Vanessa at pinapahalagahan mo siya. Hindi ka masamang ina, Vienne. Hindi naman porket hindi mo na ibigay sa anak mo yung isang bagay na kailangan niya, masama ka na kaagad. Pero alam mo, kung ano ang mas tama mong gawin dapat, huwag mong ipagkait sa bata ang karapatan niyang makilala si Red. Payo pa nga ni Clea. Minsan ang useless mong kausap pero kapag naman may point ka, tagus sa buto naman yung sinasabi mo, tagus sa puso. Naluluha pa nga nasabi ni Vienne. Tumayo si Clea para yakapin siya. Kinabukasan ay muling bumalik nga si Red sa clothing store na pinagtatrabahuhan nga ni Vienne. Akmang magtatago na nga sana si Vienne pero huli na nga dahil nakita na nga siya muli ni Red. Naglakad nga si Red, papalapit nga sa counter kung saan nakatayo nga si Vienne at nagkunwari pang abala. Hi! Bati pa nga ni Red. Good morning po sir. Bati naman ni Vienne. What is your name again? Tanong nga ni Red at itunukod na nga ang siko niya sa counter habang hindi maialis ang paningin kay Vienne. Pulang-pula na nga ang mukha ni Vienne dahil sa kaba, hiya at kilig. Makalaglag pa, hindi naman kasi tumitig itong si Red. Bakit mo tinatanong sir? Sa pagkakaalam ko, mga damit po yung binibenta namin pero bakit parang sa akin ka nagkaka-interes? Pili ang sabi pa nga ni Vienne. Namangha si Red sa sinabi ni Vienne at bahagya siyang natawa. Can I get your number? Biglang tanong nga nito. Napakurap nga si Vienne nang banggitin ni Red ang pangalan niya. Can I get your number, Vienne? Saad muli nito. Hindi ko man nakita ang mukha mo, pero hindi ko makakalimutan ang boses mo. Madamdaming saad ni Red. Red, ano bang gusto mo? Ilang taon kang nawala tapos babalik ka bigla? At magpapakita sa akin tapos kukunin ang number ko ng ganun-ganun lang? Singhal nga ni Vienne. Napatingin ang ibang customer sa kanila kaya pinakalma nga ni Vienne ang sarili. Napabuntong hininga naman ang lalaki. Vienne, matagal kitang hinanap. Ni hindi ko alam kung saan kita unang hahanapin. Hindi sinabi sa akin ni Mama at itinago niyang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Paliwanag nga ni Red. Red, umalis ka na lang. Kung hindi ka naman pala bibili, mas mabuting umalis ka na. Nakakasira ka sa ambience ng store namin eh. Mariing sabi nga ni Vienne. Inilabas nga ni Red ang credit card niya, saka inilapag nga sa counter. Magkano ba lahat ng tinda niyo? Bibilhin ko lahat basta. Payagan mo lang ako makausap kita. Ani nga ni Red. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Total, dyan ka naman magaling diba? Aalis tapos hindi na bumalik? Puno ng galit nga at pait na saad nga ni Vienne. Vienne, mag-usap naman tayo. Ani naman ni Red. Manong guard, pakilabas po ang lalaking to, nanggugulo po kasi siya sa store eh. Pagsusumbong na nga lamang ni Vienne sa gwardyang napadaan. Kaagad naman nilang dinampot si Red at iginaya nga palabas ng mall. Akala nga ni Vienne susuko nga si Red pero maraming beses nga itong nagpabalik-balik sa store nila. Marami itong binibili na damit at nagpapapansin pa talaga kay Vienne. Hindi nga alam ni Vienne ang gagawin niya. Isang araw pagkatapos nga ng duty ni Vienne at habang nakasakay nga siya sa escalator, bigla nga niyang namataan. Si Red papasok nga sa isang restaurant at may nakasama nga itong magandang babae. Yayamanin pa ang aura ng babaeng kasama niya. Wow naman talaga. Kunwari gusto ako pero may iba naman pala talagang nilalandi. Iritadong bulong nga ni Vienne sa ere at napairap pa nga. Imbes na maglakad nga palabas ng mall, sumilip pa nga si Vienne sa restaurant na pinasukan nga ni Red kanina kasama ang isang babae. Napaismid na nga lamang si Vienne nang makita nga ang mga to na masayang kumakain nga at nagtatawanan pa. Yan kaya yung asawa niya? In fairness, ang ganda ah. Kaya siguro hindi niya ako binalikan dahil wala naman akong panama sa babaeng yan.
Nalulumong sabi pa nga ni Vian at biguan nga na umuwi ng bahay. Mabuti na lamang may anak nga siyang cute na nagpapawala nga ng stress at lungkot niya. Sweet at maalagang bata nga si Vanessa at ramdam nga ni Vian ang pagmamahal ng anak niya sa kanya. Lumabas nga ng kusina si Clea kaya pinapasok muna ni Vian ang anak niya sa kwarto. Ayaw niya naman kasing marinig nga ni Vanessa ang mga pinag-uusapan nila dahil wala pa namang preno ang bunganga ni Clea. Ang tamlay mo, ano naman ang eksena mo? Tanong nga ni Clea habang abala sa pag-aayos nga ng mga sapatos nila. Nakita ko si Red. Anong nakakagulat doon na 2 linggo ka na kayang binabalikan nun sa store nyo? Kunot noong saad pa nga ni Clea. Nakita ko siya sa restaurant. May kasama siyang ibang babae. Paliwanag nga ni Vian. Baka mama niya. Ano ka ba? Kung mama niya yun, edi sana kilala ko. Di ba siya nga yung dahilan kung bakit nagkahiwalay kami? Inis na sabi pa nga ni Vian na tinawanan naman ni Clea. Matangkad ba? Tumango si Vian. Maputi at makinis ba? Tanong ulit ni Clea. Muling tumango si Vian. Maganda. Oo. Sagot nga ni Vian. Nako, baka yan na yung fiancé niya. Dati na asawa niya na ngayon. Lagot, mukhang wala ka ng pag-asa kay Red. Saad pa nga ni Clea. Kailan ba ako umasa sa kanya? Asik naman ni Vian. Kailan nga ba? Best friend mo ako kaya kabisado ko na yung mga kaartehan at kadramahan mo. Ismid nga ni Clea. Fine. Paano nga kung asawa niya yun? Ay ano pang purpose ng pagpapapansin niya sa akin? Bakit siya pabalik-balik sa store? Nagugulhang tanong pa nga ni Vian. Malay mo baka gusto lang naman talaga ng closure. Hindi maayos ang naging breakup niya, di ba? Sagot nga ni Clea. Break up? Hindi nga niya nilinaw sa akin kung ano ang relasyon namin. Tugon pa nga ni Vian. So anong plano mo? Itataboy mo ulit siya? What if subukan mong kausapin siya para naman maliwanagan ka at makalaya ka na rin sa kanya? Peace-peace na lang, ganun. Suwestyon nga ni Clea. At kung maaari malay mo pwede mo pang sabihin na nagkaanak kayo. Malalim na napaisip nga si Vian. May point ka naman. Pwede mo na ba akong kausapin? Tanong nga ni Red isang araw nang pumasok nga ulit siya sa store na pinagtatrabahuan nga ni Vian. Tahimik na tumango na nga lamang si Vian. Nagulat nga si Red pero nilampasan na nga siya ni Vian. Lumabas sila ng store at nagtungo nga sa isang restaurant. Mabuti naman pumayag ka na nakausapin ako. What made you change your mind? Ani nga ni Red. Ano ba kasi ang gusto mong pag-usapan, Red? Iritadong sabi nga ni Vian. Pumayag ako para matapos na to. Para hindi ka na pabalik-balik pa sa store. Tungkol nga sa atin. Sagot ni Red. Kumunot noo nga si Vian. Sa atin? Bakit ano bang meron sa atin? Hindi naman naging tayo, di ba? Prangkang sabi nga ni Vian. Vian, minahal natin ang isa't isa. Para sa akin, naging tayo. Hindi man natin verbally na sinabi sa isa't isa. Gihit nga ni Red. So ano nga gusto mo? Bumalik tayo sa dati? Pagkatapos lahat ang nangyari? Asik nga ni Vian. Pero madamdaming saad nga ni Red. I still love you. And I still want you, Vian. Wow! Sinasabi mo ngayon na mahal mo pa ako. Mahal mo ko pero ibang babae ang dinedate mo. Hindi ka ba nahihiya? Red, humingi ka sa akin ng second chance kahit may asawa ka na? Anong gusto mo? Gawing kabit ako? Sabi pa nga ni Vian. Asawa? May asawa ako? Nagtatakang tanong pa nga ni Red. Sabay turo nga sa kanyang sarili. Huwag mo na nga akong lokohin pa. Nakita kita sa restaurant itong mall nung nakaraang araw at may kasama kang magandang babae. Inis na sagot nga ni Vian at tila hindi na nga niya naitago pa ang kanyang selos. Natawa tuloy si Red. Nakikyutan nga siya kung paano magselos nga si Vian. Si Lily yung kasama ko, pinsan ko yun. Paliwanag nga nito. Pinsan? Pinsan mo lang? Gulat na tanong nga ni Vian. Pinsan ko yung kasama ko. Babalik lang niya from Italy at nagaya naman siyang kumain. Medyo close kami kaya yun. Paliwanag nga ni Red. Kahit na pinsan mo lang siya, hindi mo pa rin mabubura ang katotohanan may asawa ka na. Gihit pa rin ni Vian. Asawa? Bakit mo pa pinipilit na may asawa ko? Tanong nga ni Red. Huwag ka nang umarte pa, Red.
Alam ko na pagkatapos ng operasyon mo noon, inihanda na rin ang engagement nyo, mga anak ng business partner ng mami nyo. Sagot nga ni Vian. Vian, walang engagement party na nangyari. Walang kasal na naganap. Wala akong pinakasalan unless it's you. Ikaw lang naman ang gusto kong pakasalan eh. Kalmadong paliwanag nga ni Red at nginitian nga si Vian. Anong ibig mo sabihin? Tanong nga ni Vian. Hindi ako pumayag sa engagement at kinausap ko si mami tungkol doon. Naintindihan niya ako pero nagalit siya sa akin at hindi niya sinabi sa akin kung saan kita mahahanap kaya pahirapan tuloy kitang hinanap. Litaan niya nga ni Red. So sinasabi mo sa akin na single ka? Sabi nga ni Vian. Vian, ikaw lang babaeng minahal at mamahalin ko. Please, give me another chance para ipakita ko sa'yo kung paano ako magmahal ng todo. Lalo na ngayon na nakakakita na ako. Nang dahil sa'yo, pakiusap nga ni Red. Namumulang tumango nga si Vian at hindi na nga nagpakipot pa. May gusto rin akong sabihin sa'yo, Red. Panimula nga ni Vian tungkol sa gusto nga niyang aminin sa lalaki. Tungkol saan? Tanong nga ni Red. May anak tayo. Bago ka umalis papuntang Manila, nabuntis mo ko. Paghamin nga nito. May anak tayo? Nasaan siya? Babae o lalaki? Sunod-sunod pa nga na pagtatanungan ni Red at sobrang masaya na nalaman nga niya ito. Nasa bahay siya ngayon, kasama ang best friend kong si Clea. Babae ang anak natin at Vanessa ang pangalan ng anak natin. 4 years old at nag-aaral na nga rin siya. Matalino siyang bata, mabait, sweet at magalang. Minsan nga naiisip ko na mukhang manang-mana sa'yo. Makangiting kwento pa nga ni Vian. Napangiti si Red at hindi nga niya ma-explain ang kanyang nararamdaman. Pwede ko ba siyang makita? Oo naman. Anytime. Hindi ka ba galit sa akin na itinago ko ang anak natin? Hindi ako galit sa'yo, Vian. Sa tingin ko wala naman akong karapatang magalit sa'yo dahil hindi mo naman alam kung saan ako hahanapin. At paano mo sasabihin sa akin? Bigla na rin ako nawala. Ako ang nawala at nang iwan sa'yo kaya hindi ako galit sa ginawa mo. Ani nga ni Red. Salamat, Red. Sabay hawak nga nito sa kamay niya. Nag-half day nga lang sa trabaho si Vian kasi dinala na nga niya si Red kaagad sa bahay nila para maipakilala nga ito kay Vanessa. Masayang-masaya nga si Vanessa nang makita niya si Red at nung nalaman nga niya ang daddy niya pala ito. Ang cute nilang tignan pero mas cute ako. Hirit pa nga ni Clea at si Nico nga si Vian. Masaya akong masaya sila pareho. Buti na lang talaga at naliwanagan na rin ako sa lahat, Clea. Salamat rin sa payo mo ha. Kung hindi dahil sa'yo baka sarado pa rin ang isip ko ngayon. Ani nga ni Vian, sabay yakap nga kay Clea. Muling niligawan nga ni Red si Vian at hindi nagtagal naging nga sila. Nagkita ulit si Vian at ang mommy ni Red at nagkapatawaran na nga rin silang dalawa. Makalipas ang 1 taon, ikinasal nga si Red at Vian at syempre si Vanessa ang flower girl nila. Sa dinami-rami ng nangyari, sila pa rin ang nagkatuluyan at sa simbahan pa rin ang kanilang final na destination. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Red at Vian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Crisanta de la Cruz, Cecilia Alvior, Neva Fajardo, Chisa Dihino, Rosemary Corpus, Andre, Prince Blue, Wilma, Emily Borak, Presbyteros Rose, September, Josephine Carion, Aubrey de la Cruz, Helen Murillo, Lori Faith de la Valle, ABS-WF Channel, Ann Mariano, Juliet Caday, LV Candontol, Cecilia, Grace Cobar, Agnes Embalsado, Donaldo Satyokia, Min Thea, Jen, MJ Vlog, Susan Upaga, Carla Solito, Marlene Barosa, Anita Hernando, Ning Rafanan, Augustus Rafanan, Rose Marie Vasquez, Lloyd Baker, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay.
Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.